Ah, Traffic oh. sa air. Good evening sa'yo, Tyron. Good evening, Kuya Good evening Manny. po. Mag-aaral po ako for finals po, so magiging listening mode lang po ako. Okay lang, okay lang. Anong ulam mo? Mukhang masarap Nagbigay po si Kuya kinakain mo. CJ ng Racing Canes. Nagbigay po ng Racing Canes. Oo, Hmm. siguro Yung mag-start na chicken. tayo. Ilagay natin yung finals, no? Sa ano. Yeah. Hmm. Tapos na naman ang ano, no? Ang school year. O siguro, magsimula na tayo habang hinihintay natin yung iba. So, good evening, good evening. Baka gusto niyo muna magbigay ng inyong praise report and prayer request. Ayan. Mauna na kayo, Ate Janet. Ano bang praise report and prayer request? Kamusta naman yung graduation ni Cookie? Praise report, maraming salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Tunay nga na whatever God had started, He will complete. Mhm. Sigurado na po ang ating Nicole. Salamat po sa Panginoon. Meron rin siyang work. BSN yan, ano? Pa? BSN po, Bachelor's Opo, in opo, opo. Science. Vincent. Bachelor's. So, yun po, salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay ng ating mga anak. Praise God. Amen. Mhm. So, nadalaw niyo rin si ano doon, si Janelle. Opo, Pastor, nagkakot na rin po ng gamit. Nagaw kasi ano na eh. Hakotan na Ito po ngayon. yung semester. Lipatan na sila ng dorm niyan eh. Opo. Yeah, ano bang dorm niyan? Sa Nice? Anong pangalan ng dorm niya? Yung, nakalimutan. Hindi ko na po ba ang pangalan ng mga dorm nila doon. Ano yan Mm. eh, next year. Ingatan niya lang yung kanyang ano, kanyang tawag nito, refrigerator. Opo, refrigerator. Yeah, yung refrigerator, si Cled, binila ko ng bagong refrigerator, may ibang kumuha. Ganun po ba? Oh, kasi nilalabas yun eh. Opo. Yeah, Dapat, tapos ano, pagkapasukan, kanya-kanyang kuha ng refrigerator nila. So, lagyan niya ng pangalan. Yun ang pinaka-importante. opo. Mm. Okay. Bali sa kanya, Pastor, yung kasi iba ng dorm niya, hindi doon sa my main. Mm. May, pasalamat pa rin kami kay Lord at nabigyan siya isang dorm yung malapit doon sa Kwan, yung doon sa may downtown pa yun, yung nursing school. Okay. Lumipat siya doon sa ano, downtown. Opo. Yung Ah, ref naman niya, inilagak muna namin doon sa doon sa sister kaya oo, tama safe na yun. doon. Yeah. Tama Kasi yun. nung naghakot kami ng gabi, ang daming ref sa labas eh. Nakalabas na Yeah. sila. Kasi iba doon, yung mga estudyante, wala na silang pakialam doon. Kumbaga, Opo, nilabas lang nila eh. kumbaga parang kung nandyan pa yan next year, hindi nandyan pa. Kung wala, Kaya wala. ganun ata. Oh, kahit yung Mm. last year eh, panay nilabas lahat nila lahat. Yeah. Kasi Kasi nililinisan eh. oh, nakabukas yung mga ref. Ano, third year na siya. Third Bilis. year. Usually wala siyang kwan eh. Dorm, hindi siya bibigyan doon sa main. Mm. Nag-apply siya, nabigyan naman siya doon sa labas. Under point luma pa rin. Oh, okay. Okay. Yeah. Saka may bonus pa nga, Pastor. Bukod Pa. sa graduation, meron po siyang honors. Si Nicole, summa cum laude. Kaya salamat po Wow. sa Lord. Praise Praise the God. Lord. Oh, galing, galing. Hallelujah. Matalino si Nico. Ano po siguro mas na ano siya. Kasi sa Pilipinas, hindi naman po siya nag-aano. Ano ba? Nag, Masipag siya. okay naman, pero siguro dito po medyo mas naging responsable siya. Mas natuto siya sa buhay. Mas Mm. na-expose siya sa realidad ng mga babayarin. Oh, yeah, yeah, yeah.
Kaya good evening sa iyo, Ate Malen. Magandang gabi po. Good evening po. Ayan, baka may praise report kayo and prayer request. Okay. Praise report. Thankful for everything. Wala po ako maano kundi just be thankful and grateful for everything. And prayer request ko po yung one of my good friends went into a full mastectomy today. So I hope and pray that Rika will get better and get healed faster. Ano pong pangalan? Rika, Rica Alejandro. Mastectomy? Yes. Full. Okay. Sige. Okay, Ate Janet, siguro pwede na nating simulan, ano? At Yun po. salamat po, Ate Malin. Okay, Dok. Sandali lang po, At ayan. Ayusin ko lang to. Okay, Doks. Pastor, Oh. sama niyo na kaya sa prayer tong meron ako kasing medical issue eh. Mhm. Ayoko sanang but I don't want people to talk about it. But Naka-record kayo, Ate Malin. Teka, papatayin ko. Dali lang. Dali lang po. Dali lang po. Dali lang po, Okay. Ayan. Okay, good evening sa iyo, Ate Amy and Kuya Alvin. Magandang gabi po. Ayan. So, welcome po sa ating Upper Zoom prayer gathering tuwing alas 8 ng gabi tuwing Miyerkules. May 13, 2026 ngayon, birthday ni Job at kaya madaming tao dito sa bahay namin. Ang dami niyang friends. At sila ay tag nito, nag-hiking ngayon at kakain na ng dinner. So ngayon po ang prayer warrior natin ay si Ate Janet. Next week po, Tuesday ang ating hindi siya Wednesday, Tuesday, May 19 kasi may something na parang celebration no na sa mga Anastasios no at graduation nata ni Allison. So we're giving way sa kanila. Ayan. So move lang natin ng one night before. Okay, so okay na tayo sa praise report and prayer request. Tayo po yung magbubulay-bulay na salita ng Diyos reflecting on the Word of God. So may dalawang version dito, isang NIV at isang New Living Translation. So Ate Janet, take it away. Salamat po, Pastor. Magandang gabi po sa lahat. Good evening. Ito yung aking topic about how to build generational faith. So, pray lang po ako. Samahan niyo ako sa prayer. Lord, salamat sa pagkakataon ito na mapag-aralan namin ang iyong salita. Lord, we pray that you will give me wisdom on how to share, and I pray for your spirit to lead me, Lord, and speak the words that I need to share tonight. Thank you, Father, in Jesus' name, amen. So ito po yung ating text, Judges 2, verse 10. And after the whole generation had been gathered to their ancestors, another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Paki-flash nga po ito, yung itong NLT parang mas madaling intindihin eh. After that generation died, another generation grew up who did not acknowledge the Lord or remember the mighty things He had done for Israel. Ito po yung nakapasok na sila. After yung generation, Joshua generation, nakapasok na sila doon sa promised land. Naku, nakalimutan na nila ang Panginoon.
Bakit nga ba nila nakakalimutan? Alam niyo po, bago pa lang sila pumunta dun sa Promised Land, pinapaalalahanan na sila dito sa Deuteronomy. Ito, Deuteronomy chapter 6, basahin ko lang po. Ito yung paalala sa mga Israelites. Sabi niyang gano'n, "These are the commands, decrees, and laws of the Lord your God, directed me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess." So bago pa lang sila pumasok doon, sinabi na ito kailangan, you have to observe these laws. Tapos sa verse 2 sabi niya, "So that you, your children, and your children after them may fear the Lord your God as long as you live, by keeping all the decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life." So ito na yung mga promise ng pagsunod sa Panginoon. Sabi niya, Israel, "And be careful to," ulit pong sinabi to, "so that it may go well with you and that you may increase greatly in the land, flowing with milk and honey. Just as the Lord, the God of your fathers, promised you." Tapos, sinabi dito pa paano nila gagawin para hindi makalimutan. Sa verse 7 ng chapter 6 ng Deuteronomy, ang sabi pong ganun, "Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as a symbol on your hands and bind them on your forehead. Write them on the doorpost of your houses and in your gates." Pero dito sa Judges, kaya sinabi ditong ganun, after that generation, nakalimutan na nila. Another generation grew up. They neither know the Lord or what He had done. So sa atin pong pag-aaral ngayong gabi, meron pong context dito. Merong bagong generation na nag-arise. So yung luma na wala na, ito yung bago. And I believe we are in this generation. The generation na tinutukoy, the generation that witnessed them, hindi pala tayo kasama dito kasi we are in the lineage of Jesus. Dito sa text ko na to, ang sabi ganun, "The generation that witnessed the miracles of Exodus and conquest of Canaan past." Nakita po nila yon, yung milagro. Kung paano sila tumawid, kung paano sila nag-exodus, nag-exit from Egypt going to Canaan. And then, yung generation na it was replaced by the one that did not personally experience or understand power. Hindi nila, nakita nila ang Panginoon. Pero itong bagong generation na to, hindi nila nakalimutan na nila ang Panginoon. They did not know. That refers to lack of intellectual knowledge. It means that they did not acknowledge or worship or obey God's work and laws, resulting in the departure of faith and of their parents. So there was a beginning of breakdown po dun sa faith, na wala sila sa faith. Now, sa atin pong kapanahonan, very common po na yung mga bata, meron tayong faith, pero yung ating mga anak, bakit hindi nakakasunod? Ano ba yung dapat nating gawin para hindi maulit itong generation na nangyari nung after sa generation ni Joshua? So, there are 4 strategies na pwede po nating practical things. We have to model authentic faith. Alam niyo po yun na kailangan na di-display yung ating pananampalataya. Sabi ditong ganun na it is caught, not taught. Nakikita po yan ng ating mga anak. So, ang foundation po ng ating generational faith is not a behavior, but a belief. Ito po ay pananampalataya that we must acknowledge that God is the one and supreme value of our lives. So, sinabing ganun, hear, O Israel. So, ibig sabihin, kailangan po nating marinig. Listen, we have to listen, we have to hear, we have to obey. And children, sabi pong ganun dito, children learn the values of God by watching us. How we pray, how we read our Bible, how we obey. And children learn their decisions and habits on what we do. And aside from that, sinabi rin doon, we have to imprint. Kailangan po i-imprint. Paano ba i-imprint itong salita ng Panginoon sa puso ng mga anak natin at maging sa buhay natin? Kasi we cannot give something that we do not have.
parang itong kung i-match po natin sa how to build generational wealth. Parang ganun din sa faith eh. If we are building generational wealth for our kids, parang sabihin natin in terms of material things, pinagtatrabahuhan natin yan, talagang pinagpupuyatan, binibigyan natin ng maraming effort. How much more itong ating generational faith. Kasi iwanan man natin sila ng bahay. They could be homeless in terms of spiritually. You know, iwanan man natin sila ng business. They could be bankrupt if their hearts are empty. Kaya importante po talaga itong generational faith na kailangan maitawid po dun sa ating next generation. So we have to imprint it into their hearts. So we have to be doers of the words and not hearers only. Kailangan po yun. And then our faith should be visible. Kailangan po nakikita yan. And nakikita po yung visible faith at pag nakikita, nagiging credible po yan. Sa Matthew 5:16, sabi niya ganun, let your light shine before men so that they see your good works and glorify your Father who is in heaven. So, importante po na makita yung ating ilaw. Nag-iilaw tayo dun sa loob ng ating tahanan or kung saan man po tayo dinadala ng Panginoon. And yon, impress natin yan daily. Daily, it's kumbaga sa pag-iipon po ng pera, di ba? Kung meron ka alkansya, araw-araw, hinuhulugan mo yun. Ganun din po yung faith natin. Araw-araw, nag-iipon po tayo ng ating faith para sa ating mga anak. Paano po natin gagawin yan? So we have to talk about it every day sabi nga po dun sa Bible, when they lie down, when you walk. So in other words, all the time, even when they go to sleep. Kids don't learn from lecture. They learn from patterns. They watch how you apologize, how you pray, how you make decisions, how you worship. Faith is caught, not taught. And who teaches the kid how to walk? It is us. Kaya nga po tayo yung nabibuild ng kanilang generational faith. So, yun po, yung mga key principles, maliit lang po itong ating sharing. So, our legacy focus on to have faith that extends to children, God's great-grandchildren and beyond. It is an active involvement that involves children. In the ministry, we have to involve them in the ministry and serving others, and then consistency. Kung baga sa pera, kung tayo nag-iipon ng pera, kailangan consistent yun. Kailangan everyday talaga pinagtatrabahuan, and so with our faith. And alam po natin that it is the kind of faith that pleases God. Faith that would move mountains. Kaya yun po yung maliit kong sharing para hindi po makalimutan ng ating mga kung generational faith. We have to impress it in their hearts. We have to talk about it when they lie, when they walk. And bakit nga po ba natin kailangang ituro ang faith? Because without faith, it is impossible to please the Lord. So ito po yung magiging guiding light nila sa kanilang buhay. During the time na hindi pa po ako mananampalataya, hindi ko alam po ano ito. Because my parents they don't know the Bible, though they have religion. Pero ngayong mananampalataya na po tayo, talaga pong sa akin intentional na sinasabi ko sa mga anak ko na when mommy is not here no more, and if you are going to make decisions on your own, you have to consult the Bible, the Word of God, and it will give you the definite answer that you really need. So, yun po ang maliit na sharing ko. Let's build a generational faith para yung ating mga anak, children's children. They will never ever forget the God who brought us out of our sin. All glory to the Lord, our Savior, Jesus Christ. So yun lamang po, Pastor, if you can add something before the question. Amen. So, back to you po. Yeah, actually, isa sa mga madalas kong ituro itong ano na to itong verse na to, no, itong topic na to. Actually, tiningnan mo siya, Ate Janet, it's a tragic spiritual reality para sa Israel at na-experience natin ngayon.
Kasi may lumipas na generation na nakakilala talaga sa Diyos, pero yung sumunod na henerasyon, hindi na siya kilala personally. Di ba? Parang ganun yung nangyari. Hindi ibig sabihin na hindi nila narinig ang pangalan ng Diyos. Ang ibig sabihin, itong new generation na to, hindi nila naranasan ang Diyos o nararanasan. Hindi nila naipasa ang faith deeply at hindi nila naaalala ang mga ginawa ng Panginoon sa buhay ng Israel. Which is kagaya rin na nangyayari ngayon, no? Yung makita nyo, even ang First Church of the Nazarene, 1895 it was established, no? Pero nasaan na yung Caucasian uh, congregation? Wala na, di ba? So, ang nagpapatakbo na it's more, I believe 90% or 99% Latino sila. So, kumbaga, ah, at marami pang ganong kwento, no, na ang mga nagpapatakbo ng simbahan ay Korean na or Filipino na or Spanish na. Kumbaga, no, at hindi lang naman sa kanilang ethnicity. Ganon din naman sa atin. Pag pumunta ka sa Pilipinas, makikita mo na maraming simbahan na halos may edad na lang ang nagsisimba, 'di ba? So, kumbaga, ah, para sa akin namamatay ang faith kapag hindi ito intentional na ipinapasa sa next generation. Kumbaga, yung older generation na Israel na time ni Moses saka ni Joshua, eh, ang pagkukulang siguro nila nung pag-turnover nila doon sa next generation na hindi na nakakilala sa Diyos, naging disrespectful na sila sa Lord, eh. No? Malamang kulang ang discipleship, kulang ang spiritual teaching sa bahay, at possibly naging komportable na sila sa blessing kaysa relationship sa God. No, so sa ating Panginoon. And which is possible mangyari sa atin. Kasi itong verse na to, warning to sa mga parents, sa mga pastors, sa mga churches, sa mga spiritual leaders, no? Kasi hindi sapat na successful ang ministry ngayon. Hindi sapat na marami ang attendance, no? Or maganda ang worship. Kumbaga, ang importante, ma-turn over natin yung experience natin sa Panginoon sa mga kabataan natin. So, kumbaga, ang tanong nakikilala ba ng next generation si Lord personally? So we need to learn from this. Ang gusto kasi ng Panginoon, sa kwento na to, dapat matuto tayo bilang mga church leaders or mga parents na, teka lang, kung maganda yung relasyon mo sa Panginoon ngayon, good for you. Talagang pinagpapala ka, talagang, alam mo yun, pinupuspos ka ng Panginoon. Pero may responsibilidad ka na ikwento mo yan sa kabataan. Alam mo yan. Isa sa pinaka blessing na natanggap natin dun sa report natin, kung makikita nyo, yung age group natin, isa tayo sa mga churches. No? Mostly kasi ang churches, either malaki yung age group ng 60 and above, malaki yung age group ng 30 to 40, or kumbaga, or puro kids, or puro youth. Sa atin, 20% sa ganito, sa kids, 20% sa teens, 20%. Kumbaga, ano siya, nakascatter yung ano no, yung age group. At masaya tayo kasi meron tayong turnoveran ng simbahan at ng pananampalataya natin. Pero isang malaking ano tawag nito, malaking challenge sa atin. Sabi nga, a generation can inherit the blessing of God without inheriting the knowledge of God. Di ba? Kumbaga, importante. Kaya nga, kahit na ako'y mali-mali na ang grammar at talagang ako'y, kumbaga, sanay na magpastor sa isang Filipino ethnicity, itong bagong bigay na challenge ng Panginoon kasi biglang dumagsa yung mga non-Filipinos, no? Plus pa yung mga PhilAm na born natin dito. So, we need to adjust. Alam mo, we need to adjust for them para makilala nila yung Panginoon. Kumbaga, isang punto de vista na dapat nating maalala, ang faith
or pananampalataya, kumbaga faith must be transferred, not assumed. Kailangan nating i-transfer, no? Kaya I agree with you, Ate Janet. So, para sa akin, Ate Janet, itong Judges 2:10, pinapaalalahanan tayo na every generation must encounter God personally. Dapat dinidisciple natin sila. No, faith cannot survive by tradition alone. At ang discipleship is always one generation away from extinction kapag ka nineglect natin, di ba? Kasi yan, halimbawa, sa simbahan natin, obvious naman na we're enjoying, no, the blessings of God, no? We have a beautiful church, no? Good attendance, everything is okay. Pero it doesn't mean na kapag wala na tayo, the church is still okay. That's why responsibility natin na mag-turn over ng tama. No? So, yun natin, Janet, ang aking punto de vista sa yung uh, shinare ngayong gabi. Yeah, I believe meron ka ditong Q4D or questions for discussions. Go ahead, Ate Janet. Salamat po, Pastor, dun sa dagdag. So, yung ating pong Q4D, how do you practically build generational faith? And when is the best time to build your generational faith? Siguro simulan ko po yung tanong sa number 1. How do you practically build generational faith? Sa akin po, when I became a Christian, talagang I started to read the word, to worship, pero kailangan kasi merong outflow eh. Kailangan talaga ito inilalabas at ni-share. Kaya kailangan I have something to give and I have something to share para meron po akong ibigay dun sa pagbibigyan ko. So, practical application is dapat meron akong something to give them about the faith, about the word. So, yun po yung sa akin. Na practical, dapat punuin ko yung sa akin. And then, yung overflow, lalabas na lang po naturally goes to those people around me, especially in my home, sa bahay po. So, yun po ang sa akin, Pastor. Marami pong salamat. Salamat po. Magandang gabi muna kay Ate Daisy, Ate Amy, Kuya Alvin. Magandang gabi sa inyo. Sa mga listening mode, pwede po kayong sumagot sa ating chat box, no? At babasahin namin. At if kung gusto niyo rin, pwede rin kayo, excuse me, sumagot ng pwede niyong i-unmute yung sarili niyo at sumali sa discussion. So, since tatlo lang tayo, Ate Janet at Ate Malin ang hindi listening mode, Ate Malin, ikaw, ikaw na susunod. Malamang. Okay, sa akin ho, okay, how do you practically build? Sa akin ho, ako am a very practical person by in life. Mm. Sometimes too practical to my own good. Pero sa akin ang easy way for me to do that is when I speak of generational faith, I always think of my family, my immediate family, in our generation, because our generation is not something that you could be proud of when it comes to their faith with the Lord. So sa akin is you start now, and whatever it is you're doing, you have to make sure your immediate family can see it. My generation to the next generation. So sa akin yun lang ho. You build it, you practice it, you share it, and you, as like sabi nga ni Sister Janet, you have to share it. But ang sa akin doon, share it into your immediate family. That's my generation to go. When is the best time? Now. Yeah, The that's present. Now. and you're doing good, no, Ate Marlene, as the alpha person in the family. Kasi naalala ko yung sabi ng kapatid mo, nasa Pilipinas kami. Ay nako, tarantan-taranta kami dito kasi ang daming bilin ni Ate Marlene.
So, biniro ko siya. Sabi ko, gano'n naman po eh. Kahit kami natataranta rin kay Ate Juan. So, we were talking about you being an alpha person, ano. Pero alam nyo, sa kanila rin ang galing. Sabi nila, we're so happy that we're seeing our family in one church. Kumbaga, every Sunday na kumbaga they're growing together, no? And praise the Lord kasi syempre yung intentional ka eh. Kumbaga alam ko ikaw yung kumbaga pumapastol na nagpa-follow up sa kanila, oh, mag-church kayo, kumbaga mag-church tayo, Mhm. parang ganun ano. So para sa akin that is practically, no? Kumbaga Mhm. Practically building. saying it. Yeah, oo, kasi 'di ba sabi nga if you gonna use your leadership, use it ano in God's way. 'Di ba? Yes. Yeah. And I learned that I cannot claim that I know that a long time ago. It Mm, took me a long time to be a matured person to reach this point na talagang, the faith is there. And I have to show it, especially to my daughter, mm, because ang generation nila, iba rin kasi, they're very materialistic in so mm, many ways. So, mm. kailangan ipakita talagang, Yeah. Jesus is not that. At saka po Jesus is not napaka-confusing. about that. Opo, napaka-confusing na mundo ngayon. Sa totoo lang ano, nandiyan yung Exactly. Exactly. Yes. ang dami, ang Yes. daming, ang Napakahirap daming, sabi. ang daming bumabatikos doon sa. Contradicting. Yes. Exactly. Sa faith na pinapanampalatayaan natin, andyan yung Mhm. kumbaga contradicting sa Islam, nandyan yung contradiction sa wokeism. Alam mo yun? So madaming mga bagay na kumbaga contradicting sa mundo. Pero ang responsibilidad natin hindi para awayin yung mga tao na nagkokontra sa atin, ano, pero ipakita sa kanila Amen. yung Amen. pag-ibig ng Diyos, no, na kumbaga paano ba sila mapapalapit sa Diyos, no, kumbaga. So, yun, salamat po, salamat. Ako, ah, meron akong naisip na recently lang nangyari. Kasi ang tanong dito, how do you practically, no, build generational faith? And when is the best time para mag-build nito? Recently, siguro last week, no, I had a meeting sa ating district superintendent, kaming dalawa. So, ako'y kanyang pinatawag kasi nabanggit ko sa kanya na I'm conducting succession planning para sa simbahan. Ibig sabihin, I want to hire a person from Point Loma na graduate na bata to be the next senior pastor. So nagulat siya, sabi niya, teka, mag-resign ka na ba? Mag-retire ka na ba? Sabi ko, hindi pa po, bata pa po ako eh. Sabi ko ganun. So bakit iniisip mo yan? Sabi ko, I believe, kasi yung tanong sa number 2, no? When is the best time? Di ba? The best time is now. It's now. Opo, kasi napansin ko po, shinare ko po sa DS natin na maraming simbahan na yung pastor may edad na, saka siya halimbawa, tipo mag-retire siya next year, saka siya maghahanap ng kapalit niya for the next 12 months or 6 months. So, kawawa yung papalit sa kanya. Pangalawa, hindi, kumbaga madami akong napansin na parang, oh, wala na ako dyan, bahala na kayo sa buhay niyo. Parang ganun, ano. So, ayaw natin na mangyari yun kasi we're talking about next generation eh. Para sa akin, ang sinabi ko kay DS na it's a form of worship para sa atin na maipasa yung legacy ng tama. Alam mo yun? Kasi we talagang sweat and blood to build yung church na maging maayos, maganda, financially stable, may tao, maayos ang sistema. Kumbaga, pag tinurn over mo yan at kumbaga bigla kang kumalas, mababasag yung pinaghirapan ninyo ng mga tao, ng mga workers, plus yung ininvest sa inyo ng Panginoon. Para sa akin, it's a form of worship na i-turn over mo siya ng maayos. So, paano mo siya may turn over ng maayos? Kung hindi mo sisimulan ngayon na maghanap, kasi ang paghahanap, malaking search yan eh, no? Pangalawa, hindi lang sa pag-hire, kundi
iti-train mo siya ng tama. Alam mo yun? Kumbaga, it takes years para i-train ang tao. Hindi naman yan, kumbaga, one time, big time. So, nung nakita niya yung point of view ko, sabi niya, alam mo, pwede natin gawin district-wide yan na sistema. No? So, natuwa naman ako kasi na-appreciate niya, no, na kumbaga, sabi niya, ah, itong mga bagay na to dapat pinag-iisipan na to ng senior pastor ngayon pa lang eh. Alam mo yun, kasi unang-una hindi ka pinapakita mo na hindi ka kapit doon sa posisyon mo na anytime pwede kang kunin ni Lord, di ba? Anytime pwede kang palitan o whatsoever or ilipat sa ibang lugar. Kumbaga, ang mahalaga dito, yung gawain ng Panginoon, talagang guardian ka. Yung inaano mo siya, pine-preserve mo siya para sa next generation. Kumbaga. So, yun. At eventually in the future, we are, kumbaga, intentionally accepting, no, ang mga interns from Point Loma na hopefully mga PhilAms, no, na pwedeng pwede nating mapurbahan kasi makikita naman ng mga tao yan eh, no? Tsaka magkakaroon ng relasyon sa tao yung mga batang to. We're looking at 20, 30-year-old, no? Na, tapos, kung mag-decide ang board na i-hire kung sino yung mapipili, eh di meron akong at least mga 10 taon para turuan siya. Para hindi mabigla, di ba? At walang ano. Yun para sa Amen. akin. How do you practically, Amen. di ba? Yun practical yun. How do you practically build a generational faith? Kasi tandaan Yeah. natin, yung Amen. next senior pastor, make or break yan eh. Kapag hindi ready yan, guguho yung simbahan natin. Kapag ready yan, mas lalago yung simbahan natin. Di ba ang saya na naka-wheelchair na tayo, pupunta tayong simbahan, pero kita natin na tumatakbo na maayos, pag talagang investment natin nandun, ano. At Huwag namang wheelchair, Pastor. Takban mo na lang. kaya Huwag namang wheelchair. na, Kahit ano napansin, na lang. What do you call that? A tungkod lang, cane lang. tungkod. Tungkod lang. Kaya, Tungkod lang. napansin mo ba, Ate Male, niluwagan ko yung aisles? I know. Para ano, accessible. Accessible tayo. Wheelchair accessible. Mhm. Sa akin, pagkukulang ng Israel, hindi nila na i-ready yung generation nila, next gen nila. Kumbaga dapat matuto tayo doon bilang Yeah, Pastor, magulang. but that speaks so highly Mm. of you. That speaks so highly of your faith. Mhm, mhm. Diba? It shows how deep your faith is because you are not an insecure person for Mhm. you to think of something 10 years ahead Mhm, or mhm. 20 years ahead. Kasi Yeah. parang 20, baka 20 years pa ho kayo bago mag-retire eh. Praise Or 20 years ahead. Unless kunin ni Lord That ng is maaga. really, really good. Pag si Lord, na tayo doon. Wala tayong Diba? Para magagawa. din yan sa company, diba? Like dito sa agency ko, you know? Mm. We built this, we did that. But right now, I know for sure that I am going to retire. Mm. Whichever comes first, whether I turn 67 or Mm. my daughter got pregnant, I Mm. will have to go. So since 2 years ago, inumpisahan ko na sila. Mm. We have set it up, you know, we've been doing it exactly what you're doing right now. And I think that is generational faith in practice. That's true. You know, when you That's true. start now. Kasi sa halimbawa, nabanggit niya sa negosyo, di ba? Yung mga anak Yeah. ng mga CEO, ano pa lang yan, high school pa lang Mhm. yan, pagtatrabawin na sa summer ng, Nag-umpisa na. sa purchasing nila, Yes. sa HR, Yes. iikot yan sa lahat ng departamento, yung mga anak, Mhm. hanggang sa maintindihan nila yung sistema ng Yes. kumpanya. Kasi it takes time. It takes time talaga. So, kailangan ganun din tayo. Kumbaga, tayo, ang kumpanya natin sa Panginoon to eh. So, dapat maayos natin Amen. may turnover. Tsaka tingnan nyo naman, lahat ng aking mga associate pastor ay mga bagets. So, so I know. lahat sila may edad sa akin. So, we need to find specifically a 30, 40-year-old. Alam mo, kasi by the time na nagte-training, nag-i-intern siya, graduate siya ng Point Loma, eh, ano na, mga mid-20s na siya noon. Tapos, sabihin mong mag-training sa atin ng the next 10 years on his 35th or 40th birthday, then I think he'll be ready. Ano yan? Yeah.
eksakto naman, ako naman ay pahina na physically. So, kumbaga, sakto yung ano natin, turnover natin. So we're praying for that, no? Kasi ayaw natin na maputol Amen. yung blessing na nakukuha ng tao every Sunday, every time na alam merong mga spiritual gathering. Ma-continue 'yon hanggang sa mga anak nila, 'di ba? So yun. Oh, yun. Amen. Sandali lang po't meron tayong sa chat dito. Sabi dito ni Ate Amy at Kuya Alvin, me and my husband are having problem in this area bringing back my kids to God because of their relationship or being married to non-Christians. We just surrendering it to God for now. Yeah, pangawakan po natin yung sinabi sa Book of Acts na ang sino mang manampalataya sa Panginoon ay ang pangako niya, 10 ng kanyang pamilya ay maliligtas, no? So, patuloy natin silang ipanalangin. Although ang kaligtasan naman ay isang personal na desisyon, pero kumbaga lahat ng subo, lahat ng opportunities, bubuksan ng Panginoon 'yan para makakilala ang mga anak natin. So, wag tayong mangamba dahil tayo nga din nasa ligaw na daan noon nung tayo natagpuan ng Diyos di ba? At tayo niya dinampot at inalagaan at kinupkup. So ganun din gagawin niya sa mga anak natin. May mga panahon sila na maghintay tayo. Minsan ma-witness natin, minsan hindi na natin ma-witness dahil sa langit na tayo. Pero ako, naniniwala ako, ang tao na sumasampalataya sa Panginoon, naglilingkod na, lalo pa, no? Naglilingkod sa Panginoon, nagmamahal, ang next generation mo, hindi niya pababayaan. Yun ang para sa akin. Kasi ako, galing ako sa generation na hindi nakakakilala sa Panginoon, no? Kumbaga, pag tinrace mo yung generation ko, both father and mother, walang relationship sa Lord. Pero pinagpala pa ako paano pa yung tao na tumanggap, nagmahal, naglingkod? Sigurado mas pangangalagaan niya yung next generation nun, di ba? At ako natutuwa naman dahil nakikita ko yung mga next generations, no? Yung mga anak-anak, mga apo-apo, ang mga bata. Kumbaga, makikita mo nagsisimba sila sama-sama Alam nyo, napakahirap pakita yun sa mga simbahan. I've been to many churches na nag-preach ako, naimbitahan ako. Madami na akong nakita na church setup. Pero usually, kadalasan may edad yung nasa simbahan. Walang mga kabataan, walang college, walang young adults, walang kids, walang teenagers. Pero sa atin, nagsisimba sila lahat sama-sama. At saka gumigimik dito lang ako. Ito lang yung church na nakita ko na saan nakakita yung teenager, yung bata, yung sanggol, yung lola, yung lolo, yung tatay, nanay, lahat gumigimik sabay-sabay. So, para sa akin, ano yun, it's a blessing para sa akin. Kumbaga. Yeah, it's a sign of being a healthy church. Amen. Mhm. Amen. Amen. So, anything else na gusto niyo pong idagdag bago tayo dumako sa ating panalangin? Ayan, maraming salamat, Ate Janet, no? Binuksan mo ang isang napakagandang usapin para talakayin natin ngayon at lahat tayo matuto at pagpalain. Sige, manalangin po tayo. Ate Janet, pangunahan niyo po kami sa panalangin. Tapos Let us pray. Salamat. Apa, Sige pa to. kayo po ang magsisimula, ako na po ang magtutuloy sa dulo. Siguro kayo ang magsimula, tapos prayer for our attendees, yung mga birthday celebrants. Tapos Church of the Nazarene, and then the rest ako na po. Sige po. Sige po. Go ahead po. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makalapit sa inyo. Lord, tunay nga na sinabi mo sa iyong salita, call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things which you do not know. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong mga salita, sa kapangyarihan, Panginoon, ng pananalangin. Marami pong salamat sa bawat isa na dinadala niyo po, Panginoon, sa buhay, sa aming simbahan. Patuloy ka namin pinupuri at pinasasalamatan, O Diyos. Humihingi kami ng kapatawaran, Lord,
sa lahat ng mga nagawa naming kamalian. Lord, we ask for forgiveness. We ask for cleansing of our heart, spirit, soul, and body. Panginoon, may mga bagay na naghihinder sa amin para hindi po kami makalapit sa inyo fully tonight. Lord, we pray that you will forgive us and we pray that you will cleanse us, Lord. We pray for our leader. We pray for all our attendees. We pray for your hand to be upon us all. Panginoon, salamat sa mga magse-celebrate ng kanilang mga birthdays. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ng bawat isa. We pray um, for Teo, for David, for Annalyn. We pray for Job, Panginoon. We pray for Valerie. We pray for Raulito, for Michelle Carril. We pray for Reggie. And we thank you, Lord, for Sister Anna. We remember them, Lord, tonight as we come together in prayer. We pray that you will bless them abundantly. Continue to pour out your favor, your grace, and your blessing to be upon each and every one of them. We pray for their families, respective families as well, that they will continue, oh God, to experience your presence, continue to experience your bounty, Lord. Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat isa na magsa-celebrate ng kanilang birthday this month. Continue to pour out, continue to open the windows of heaven, oh God, for them to experience your goodness, your faithfulness, your bounty. Maraming salamat din po, Panginoon, sa magse-celebrate ng kanilang mga anniversary. We pray for Rosaria and Emmanuel Acevedo. We pray for Tita Amy and Tito Alvin Plan. Continue to bless their marriage. Be at the midst of their relationship. Lord, continue to make their relationship ever stronger than ever. Continue to bless their children as well. Maraming pong salamat sa buhay po nila in Jesus' name. Thank you, Lord. We pray, Lord, for the First Nazarene Church. Salamat po, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng mga leaders namin, Panginoon. We pray for our General Superintendents. We pray for Busi, Crocker, Chambu, Sandberg, Daniel Sarmiento. Salamat din po, Panginoon, sa mga DS namin, Lord, for our District Superintendent, for Mark Liman. We pray for our LA District Advisory Board. We pray for LA churches and LA pastors. We pray for our local church board, for Pastor Jeff, Pastor Bong, for Sister Gurley, Tita Elvi, and Kuya John. We pray for the Lafelnas pastoral staff, for PJ, for PN, for PB, for PR and PQ. We pray also, Lord, for the English, Joshua Bella Tequila, Michael Mata, Don Bayer, and Pedro Torres. We pray also for the Spanish, for Juan and Lina Fajardo, for Gladys Rosales. We pray for the South Korean Church, for Kay Sunli, for Moon Yuli. We pray for the North Korean Hee Suk Lee, Jong Wan Lee, for the MCV staff, Star Curtis, New Covenant Academy, for the Filipino Nazarene churches, for Pastor Det, Pastor Sunny, Pastor Donny. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng iyong mga lingkod. Continue to use them, Lord. We pray for good health. We pray, Lord, that you will provide for every need. We pray for safety and protection to be upon them. Bless their respective families. Lord, we continue to ask to give them wisdom and strength each and every day, Lord, preparing for whatever it is for the advancement of your kingdom. Kay po, O Diyos, ang siyang patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanila, ng magandang kalusugan at kagalakan at kapayapaan sa paglilingkod sa iyo. Lord, marami pong salamat. Continue to prosper all the works of their hands, to enlarge, expand, and extend your borders measure. Father, declare your word over their lives as surely first your goodness and mercy will follow them all the days of their lives, and they will dwell in your house forever. Bless them abundantly, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa gabi na to, bago pa namin buksan ang aming mga labi, ito po ay inyo pong sinagot na ang lahat po ng aming hiling, Panginoon, lalo-lalo na sa complete healing, Panginoon, kay George, Panginoon, na alam niyo po yung kanyang problema sa heart, Panginoon, yung nakatakda niya, Panginoon, na
na procedure, Panginoon, kayo po ang maghanda sa kanya, Panginoon, at pagalingin niyo po siya as soon as possible. Ganun si Tatay Tony, Panginoon, ingatan niyo po yung katawan niya, Panginoon, na mainom niya lahat, Panginoon, na mga kailangan niyang inumin, ng mga gamot, at patuloy pong lumusog uli ang kanyang pangatawan, Panginoon. We pray for Nanay Gloria, na kapatid ni Pastor Bert, na pagalingin niyo po, at ganun din si Melania, na makalabas na sa ospital, ganun din si Ate Malin, Panginoon, yung kanya pong kahilingan. Panginoon, naniniwala kami na siya po ay inayos niya na, Panginoon. Tinataas namin sa inyo si Rica Alejandro, Panginoon, na mag-undergo ng mastectomy, na maging isang successful procedure, Panginoon, at maging kumpleto ang kanyang paggaling, Panginoon, as soon as possible. Ganun din si Dandan, na may kidney problem, kay Tita Eva, Panginoon, na merong lump in lungs, sa akin, kay Tita Pepot, kay Ate Jasmine, yung sakit namin sa pananakit ng aming tuhod, si Ate Susan, si Patrick Noel, na muli po makalakad na maayos, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang mga lahat ng ito, na kayo po ang humipo sa kanila sa mga oras na to, Panginoon. We also pray, Lord God, sa finals exam sa mga estudyante namin. Naniniwala kami, Panginoon, na lahat sila ngayon ay nag-review. Kaya po ang magbigay ng katalinuhan, Panginoon, sa kanila. Maalala nila lahat ng mga nire-review nila, Panginoon. We pray, Lord God, for justice, no, for all owners of Mirai Hydrogen problem, Panginoon, na ma-resolba, Panginoon, at magkaroon ng justice, at maayos, Panginoon, itong problema na to. We also pray for the Acostas, kay Kuya Ben, kay Ate May, ganun din kay Lola Faye, yung mga properties na kailangan nilang isettle, magkaroon din ng justice, Panginoon, na makuha nila ang tamang para sa kanila, Panginoon. We also pray sa Middle East conflict, Lord God, na matigil, bumaba ang presyo ng langis, maibsan, Panginoon, yung uh, world crisis, Panginoon, na nakakapekto lalo na sa mga bansa na naghihirap, Panginoon. We pray, Lord God, sa Hollywood housing managers, sa mga tenants nito, na wala pong untoward incidents, na lagi po silang safe, at lahat, Panginoon, na kanilang kakarapin ay kayo po, Panginoon, ang hahawak nito. We pray, Lord God, kay Tyron, kay CJ, sa akin, sa mga application namin, Panginoon, sa citizenship, na kami makapasa, at maayos ang lahat, Panginoon. We pray, Lord, sa mga kumpanyang Aerotechnic, Retelo, na more business opportunities sa kanila, lalo na yung mga kapatid namin na nagtatrabaho dito. Pagpalain niyo po sila. I pray for traveling mercy for all our drivers, mga night shift duties, safety po para sa kanila, at ingatan niyo sila sa daan, Panginoon. I pray for good health sa lahat ng mga members namin, Panginoon, lahat na may sakit, pagalingin niyo, maiwasan ng mga pagkakasakit sa kanila, lalo na yung mga may edad, Panginoon. We pray, Lord God, na traveling mercy sa mga Madrids na uuwi, Panginoon, sa Pilipinas, ganin ng mga Acostas, si Ate Rose na uuwi dito sa LA, yung mga kapatid namin, Panginoon, na iba't ibang pamilya na magkukruse, Panginoon, this weekend. We pray, Lord God, na safety sa kanila. They will have fun, Lord God, and mas magbaband sila, Panginoon, sa inyong pong pag-ibig, at mas may-reveal niyo po yung sarili niyo sa kanila, Panginoon, habang po sila ay nagpapahinga. We pray all this, Lord God, in the mighty name of Jesus. Amen. Tinatasin namin sa inyo, Panginoon, ang mga susunod naming mga connecting events, evangelism, discipleship, at ano pa yung mga susunod na mangyayari, Panginoon, sa aming simbahan. Tinataas namin, Panginoon, yung LA Philnas graduation celebration sa linggo, Panginoon. Yung LA Philnas Local Church Assembly sa Friday, May 29, Panginoon, kung saan namin pag-uusapan ng aming nagawa at gagawin pa, Panginoon, susunod na taon. We pray, Lord God, sa security tanod training sa May 30, ganun din ang Alab Night, ang Irog Podcast bukas, at sa ganun din sa June. We pray, Lord God, sa LA District Assembly, Father's Day Celebration, Alab Retreat, Sinag Kids, BBS, anniversary namin na 42nd year.
Dakila Busilak Retreat at yung Spring Family Camp next year, Panginoon. Tinataas sa amin, Panginoon, lahat ng plano namin. Malaya po kayo, Panginoon, na baguhin, ibahin o ituloy. Kami po ay susunod lamang sa inyo. Ito po ay plano na kung saan hanggang sa hanggang saan ang isip namin ay makakaya namin, kung hanggang saan yung isip namin ay kakayanin. Kayo po ang pinakamatalino sa lahat. May wisdom, Panginoon. Kung kailangan pong baguhin, babaguhin namin mula sa inyong utos. Kung kailangan dagdagan or bawasan or ipagpatuloy, ang inyo pong will, Panginoon, ang laging masusunod. Lagi po kami nakatuon sa inyong kalooban at pagpalain niyo nawa, Panginoon, at naway marami pang kaluluwa ang madala ng aming ministeryo sa inyong paanan. Pwede po tayong manalangin kung meron po kayong gusto ipanalangin at na hindi nabanggit or mga bagay na dinudulog sa puso inyo ng Panginoon. Tayo dumako sa ating benediction. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi na to, sa aming pagdadaw pampalad. Naniniwala kami. Ang sabi niyo sa inyong salita, hindi kayo nakatingin sa dami, nakatingin kayo, Panginoon, sa puso. Dalawa o tatlo o higit pa na nagsama-sama sa inyong pangalan. Ang inyong pangako ay nandun kayo, nakikinig at didingginin niyo ang aming panalangin. Panginoon, pagpalaan niyo nawa ang mga anak ninyo nandito man sa prayer group na to or nag-aaral or nagtatrabaho or nagpapahinga, ang blessing po nila, ang blessing nyo, Panginoon, ay abutin po sila. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa Boracay. Buksan na po natin ang ating picture-picture. Ayan. Ayan, ayan. Man, thank you, Pastor. Ayan. So, ayan, si Tita Daisy, hintayin natin. Ayun. Okay, Docs. Ayan. Okay, at the count of 3. 1, 2, 3, and smile. Okay, Docs. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo. Kung Thank you available po. kayo bukas, meron tayong Thank you. Thank you po. Irog Podcast. Thank you. Good night. Good Good night. night po. Bye. Salamat. Thank you sa prayers, PJ. Thank you. Thank you. Good night.